So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. So, ang Bible verses natin ngayon ay Matthew 16:25. For whoever wants to save his soul life shall lose it. But whoever loses his soul life for my sake shall find it. So dito binanggit yung saving of soul life. Sabi niya, pag sinave mo yung soul life mo ngayon, ito ay mawawala pagdating ng panahon. At sinabi rito, kung ito naman ay iwawala mo, no, para sa Panginoon, ito ay tatamuhin mo sa darating na panahon. Kaya ang sinasabi rito, ang i-save, ibig sabihin, tamuhin mo. Kapag tinamo mo ang iyong buhay kaluluwa sa panahon na ito, mawawala siya pagdating ng panahon. So ano ba ibig sabihin ng tamuhin mo ang buhay kaluluwa ngayon? Ito ay ang tamasahin mo ang buhay kaluluwa. Ibig sabihin, pag panahon na ito, kumukuha ka ng mga bagay-bagay para maging enjoyment ng soul life mo. Nag-enjoy yung soul life mo sa panahon ngayon. Pagdating ng panahon, mawawala yung enjoyment mo. Subalit kung willing ka na iwala ito, hindi mo siya i-enjoy sa panahon na ito, tatamuhin mo siya pagdating ng panahon. So yun ang pinapakita. At itong mga salitang ito ay galing mismo sa Panginoon. Kaya seryoso to. Hindi pwedeng hindi mo pansinin to. Amen. Hebrews 12:2. Looking away unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down on the right hand of the throne of God. Amen. So ang Panginoon, dahil sa kanyang sa kasiyahan na inilagak sa harapan niya, no? Kanyang tiniis ang krus. Tiniis niya ang krus, okay? Binata niya ang kahihiyan, no? At dahil dito, siya ay umupo sa kanang kamay ng Diyos, sa kataas-taasan trono ng Diyos. No? So ang ibig sabihin, ang Panginoon, no, sa pamamagitan ng kanyang krus, na ipakita niya, inaiwinala din niya ang kanyang buhay kaluluwa. Kaya ang naging resulta niyan, siya ay naitaas, siyempre yan ay kagalakan, at siya ay nailuklok sa kanan ng Diyos. Amen. To lose the soul means to lose the enjoyment of the soul. And to gain the soul means to have the enjoyment of the soul. So sa Tagalog, ang maiwala ang kaluluwa, okay, ay ang maiwala ang pagtatamasa ng kaluluwa. At ang tamuhin ng kaluluwa ay ang tamuhin ang pagtatamasa ng kaluluwa. With respect to the losing of the soul, the Lord did not speak about suffering. Apparently, the losing of the soul is a suffering, but actually, it is a real joy. Parang siya, iwawala mo yung buhay kaluluwa, iwawala mo yung pagtatamasa niya, parang suffering siya. No, parang suffering. Pero sa totoo, ito ay kagalakan. Amen. Okay, so may example dito. Amen. If a sister losing her soul by forgiving her husband, that will be a joy to her and to her family. It will issue in the building up of the proper family life. Kasi yung mga yung pagpapatawad, no, yan ay losing of the soul yan eh. Kapag ikaw ay nagpatawad, may taong gumawa ng nasaktan ka, sinaktan ka ng tao, no?
Sa halip na magalit ka, pinatawad mo siya. Losing of soul life yan. No? Okay, ang gaining of the soul dyan ay yung magalit ka, gantihan mo siya. No? So yan ay gaining of the soul yun. Ibig sabihin, nasisiyahan kang gumanti. Okay, nasisiyahan ka na huwag siyang patawarin. So yan ay gaining of the soul. Pero mas pinili mo na patawarin siya, no, at magdusa ang iyong kaluluwa. No, pero kung ito ay ginawa ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, no, anong resulta? Siyempre kagalakan ng sambahayan. Diba? Ang buong pamilya maitatayo bilang isang proper na pamilya sa pamamagitan ng pagpapatawad. No, so magandang example to. The same is true in the principle with the building of the church. To lose our soulish enjoyment is a joy because as a result, we see the building up of the church. If you are willing to lose your soul in a practical way, others will be nourished by you and built up through you. This is not a suffering. So, pinapakita sa atin, yung losing of the soul life, hindi naman talaga siya suffering. Kundi, sa kabaliktaran, siya ay joy din. No, halimbawa, willing tayo mag-suffer, ma-lose ang soul life natin sa loob ng eklesiya. No, nagpapatawad tayo. Diba? At hindi tayo na-offend. No, lahat ito ay losing of the soul life. Anong resulta niyan? Yung church, maitatayo siya. At ikaw na winawala mo ang buhay kaluluwa, magiging blessing ka sa iba. Makakapagtustos ka ng buhay dahil iwinala natin yung ating buhay kaluluwa, yung pagtatamasa ng ating buhay kaluluwa. Kaya maging blessing ka at maitatayo ang eklesiya. At ito ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kaya hindi naman talaga losing of the soul life ay suffering. So today's reading na ako, the Lord did not go to the cross with tears. Rather, He went joyfully. His going to the cross was His losing of His soul. But because He foresaw the result, He did not feel sorry for Himself about losing His soul. He knew that through His death, many grains would be brought forth. Okay, so yung Panginoon natin, hindi sinabi sa atin na nung na-crucify siya, umahagulgul siya dahil mahirap, masakit. Hindi. No? Kundi siya ay nagpunta sa krus ng may kagalakan. No? So ang kanyang pagpunta sa krus ay ang pagwala ng kanyang buhay kaluluwa. So yung crucifixion ng Panginoon, matindi yan. No? Dahil winala niya ang kanyang buhay kaluluwa, no? Siya ay kusang nagpunta sa krus at na-crucify, pero walang luha. Kundi ito ay isinagawa niya ng may kagalakan. Kasi alam niya na sa pamamagitan ng kanyang crucifixion o kamatayan, marami mga butil ang maibubunga. Isang matinding kagalakan yan. Na makita niya na namatay siya sa krus. Pero sa kanyang kamatayan, ang daming butil na naibunga. Kaya ang kanyang crucifixion at ang pagwala ng kanyang buhay kaluluwa ay isang kagalakan sa kanya. Amen. All the amusements people seek outside of God are for the satisfaction of the soul. When they listen to music or enjoy certain sports, they are happy. Many in Hong Kong like to play mahjong. To them, that is the best entertainments and enjoyment. So, tingnan niyo yung mundo ngayon. No, lahat ng tao, ini-enjoy yung soul life nila. Diba? Yung mga mahihilig sa mga music, mga worldly music.
Ini-enjoy nila yan. Di ba? Kinakanta nila, pinapakinggan nila, habang nakikinig sila, sumasayaw pa sila, saya-saya nung kanilang buhay kaluluwa. Yung iba naman, baliw na baliw sa mga sports. Yan ang kanilang enjoyment ng kaluluwa. At binanggit sa atin sa Hong Kong, nako, mahjong ang kinalulukuhan ng mga taga dyan. Actually, napunta na ako dyan noon eh. Naalala ko nung nagpunta ako sa Hong Kong, may isang lugar doon na napakaingay. Noong una, hindi ko alam ano ba yung kasi pag hinalo mo yan, maingay yan eh. Ang daming lamesa noon. Ako siguro, pag talagang lugar ng mahjongan, ang daming lamesa, pag sabay-sabay na lang hinalo, maski nasa malayo ka, maririnig mo. Sabi ko, ano ba yun? Nag-usyoso ako, pinuntahan ko, nakita ko dami nagmamadyong. So, yan yung, para sa mga nagmamadyong, yan yung best entertainment. Kaya yung buong mundo ngayon, ang kinalolokohan nila ay kung ano yung magiging kasiyahan ng kanilang kaluluwa. So, yun yung nangyayari sa mundo ngayon. So, sabi rito, anyone who has been regenerated in his spirit but still plays mahjong will eventually lose his soul life at the Lord's coming. For him to refrain from playing mahjong is to cause his soul to suffer. If he does not lose it now, he will lose it when the Lord comes back. The Lord will say to him, because you save your soul so much, now you must lose it. To save the soul is to preserve the soul in its enjoyment. Pero mo, meron yan sigurado. Na-save na. Nagmamadyong pa. Mahal na mahal niya yung mahjong. Doon siya na i-enjoy. So, mga kapatid, ano ba ang enjoyment natin ngayon? Dapat si Lord lang. Walang iba. Lahat ng pagtatamasa sa labas ni Lord ay pagtatamasa ng buhay kaluluwa. Kaya mag-ingat kayo. Kapag inyong binibigyan ng daan ang buhay kaluluwa upang magtamasa, maaaring sa pagbalik ng Panginoon, mawawala ang iyong pagtatamasa. Biblical yan. Kaya hindi natin pwedeng hindi bigyan ng pansin ito. Amen. God Himself has even been rejected by the earth. When He came in the flesh, He was rejected. This present age, the age of the church, is the age of the world's rejection of Christ. Because Christ has been rejected at present, He has no joy on this earth. So, pinaalala sa atin na ang Panginoon, tinanggihan ng sangkalupaan. Basahin ninyo, nung nandito pa ang Panginoon, walang gustong tumanggap sa Kanya. Siya ay tinanggihan ng sanlibutan. Dahil dyan, wala siyang enjoyment sa lupa. Hindi niya natamasa itong sangkalupaan. At itong sangkalupaan ay ayaw sa Kanya. Siyempre, pag di ba, yung tao pag ayaw sa'yo, hindi mo mai-enjoy. Di ba? Hindi mo siya magiging ka-close, hindi mo siya magiging kaibigan, hindi siya magiging enjoyment sa'yo. So yan yung naging buhay ng Panginoon sa sangkalupaan. Kaya walang joy ang ating Panginoon nung nandito pa siya sa lupa. Ito. As His followers, we share His destiny. Our destiny as followers of the Lord Jesus is not to be welcomed by this world. Instead, it is to be rejected. Therefore, this age is not the time for us to have enjoyment for our soul. It is the time for us to lose this enjoyment. Di ba? Tama naman. Ang Panginoon, hindi niya na-enjoy itong sangkalupaan. Di ba? Ni-reject siya ng sangkalupaan. So, paano na tayo mga tagasunod ng Panginoon, i-enjoyin natin itong sanlibutan? Di magiging mas iba tayo sa Panginoon. Dapat bilang
followers ng Panginoon, hindi rin natin i-enjoy itong sangkalupaan ngayon. Dahil itong sangkalupaan, tinanggihan niya ang Panginoon. Ang Panginoon hindi nakasumpong ng enjoyment dito sa sangkalupaan nung siya ay nandito pa. At bilang mga sumusunod sa Panginoon, dapat ganyan din tayo. Ganyan din tayo. Hindi tayo pwedeng mas iba sa Panginoon. Kaya itong lupa, hindi enjoyment ng Panginoon, hindi rin natin ito dapat enjoyin. Yung mga amusement, ang dami. Alam nyo ba, isa sa pinakamalaking negosyo dito sa buong mundo ay amusement. Tama naman, di ba? Lahat ng mga negosyo, feed nila yung soul life ng tao. At malakas kumita yan. Lahat ng klaseng libangan, negosyo. At yan ay mga money-making sa panahon na ito. No, kaya, paano tayo? Dapat tanggihan din natin, no, ang mga enjoyment na inaalok ng mundo ngayon. Sapagkat yung mga enjoyment na yan ay magdadala sa atin sa pagkawala ng ating buhay kaluluwa pagbalik ng Panginoon. Kailangan matalino tayo at malinaw tayo, no, sa landas na tinatahak natin. Amen. So when the Lord Jesus comes back, that will be the time for him to enjoy the earth. Satan will be bound. Christ will recover the earth, and the entire earth will be under his reign. At that time, Christ will enjoy the earth, and all his followers will participate in this enjoyment. No, so pagbalik ng Panginoon, yan na. Kanya na ang buong sangkalupaan. I-recover niya ito. Si Satanas na siyang Panginoon ng sanlibutan, siya ay ibibilanggo sa kailalimang Hades o abyss, no? At ang buong lupa i-recover ng Panginoon. Ito ay maging kanyang kaharian at makakasumpong siya ng pagtatamasa sa sangkalupaan sa panahon na yan. At lahat ng mga follower niya na inwinala ang buhay kaluluwa, okay, sa panahon ngayon, tatamuhin nila ang pagtatamasa ng kanilang kaluluwa kasama ng Panginoon sa darating na kapanahunan, at yan ay mangyayari pagbalik ng Panginoon, kung saan itong sanlibutan ay magiging kaharian ni Kristo. No? Kaya mag-intay ka. Sa ngayon, iwala mo yung buhay kaluluwa mo at mag-intay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. No? Kaya yun yung ating panahon. Ngayon, hindi pa natin panahon para mag-enjoy ng mga bagay sa mundo ngayon. No? Itakwil natin yan. Pero huwag niyo sabihin na yung buhay Kristiyano ay malungkot o suffering. Hindi rin. No, meron tayong pinakamainam na enjoyment. Yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord always. O, di ba? Rejoice is, magpakasaya kayo sa Panginoon palagi. Kailan yan? Ngayon yan. Hindi ka mag-iintay na next year para mag-enjoy ka sa Panginoon. No, kaya yung mga mukha ng mga believer na nag-enjoy sa Panginoon, mas maaliwalas kesa sa mga tao na ang ini-enjoy ay mga makalupang bagay. No, at tamasahin mo ang Panginoon ngayon, pagbalik ng Panginoon, magtatamasa ka pa rin. No, pero ang ating buhay kaluluwa, iwala natin. Amen. So, this is the meaning of Matthew 25, 21, and 23. Both of which say, well done, good and faithful slave. You are faithful over a few things. I will set you over many things. Enter into the joy of your master. This will take place during the millennium, when the Lord Jesus will reclaim the earth and enjoy it. By repossessing the earth, the Lord will have enjoyment. Then he will ask his followers, his partners, to enter into his joy. This will be the saving of
our soul. So, yun yung panahon na saving of our soul. Tatamuhin mo na ang pagtatamasa ng kaluluwa mo na iwinala mo ngayon. No? Kaya yung word sasabihin ni Lord, well done, good and faithful slave. Enter into the joy of your Lord. Bakit joy of your Lord? Kasi nag-i-enjoy na siya, papasok ka sa enjoyment niya. No? Kaya magkakaroon ng mutual enjoyment ang Panginoon at lahat ng mga overcomer. No? Kaya isa sa pinaka-category o paraan para maging isang overcomer ay ang iwala ang pagtatamasa ng buhay kaluluwa sa panahon na ito. No? Kaya maganda itong message dito. The Lord burdened one brother to give a certain amount of money to another, but the enemy tempted him to lower the amount. When the brother was enlightened to see the tactics of the enemy, he said, Satan, if you speak to me about this again, I will give everything away. To lose our pleasure at having a large saving account is to lose our soul. So, ang ganda nun. Naintindihan nyo? Meron daw isang brother, mahilig siya mag-share ng kanyang material riches sa isang brother. Ibig sabihin, iwinawala niya yung kanyang buhay kaluluwa sa pamamagitan ng pamamahagi ng kanyang material na yaman sa mga tao. Siguro nakita niya yung mga ibang tao, kulang ang kanilang income. Siya sobra. Kaya binabahagi niya. Pero isang araw, bumulong si Satanas sa kanya. Hindi naman masamang magbigay. Pero huwag naman ganyang kalaki. Liitan mo. Tapos itong brother na tinutokso ni Satanas, na-enlighten siya. Na nakita niya, ito ay galing kay Satanas. Kaya sabi niya kay Satanas, pag hindi ka tumigil, lahat ng ito, ipapamigay ko na. Amen. So, sabi rito sa concluding words, okay, ang iwala ang ating pagtatamasa sa pagkakaroon ng malaking account ng pera ay isang magandang halimbawa ng pagkawala ng buhay kaluluwa. Amen. So, yung mga sobrang laki ng kanilang mga savings, naku, enjoy na enjoy. Sinisilip-silip. Tataas pa to pag sa susunod. Uy, malaki na. Tataas pa to. Saya-saya. No, yan ay pagtatamasa ng buhay kaluluwa. Amen. Salamat, Panginoon. Ayaw namin kalimutan ng iyong mga babala na kung tinatamo namin ang aming buhay kaluluwa sa panahon na ito sa pamamagitan ng pagtatamasa na marami mga material na bagay sa mundo, Panginoon, na nasa labas mo, sa darating na panahon ng aming buhay kaluluwa ay mawawala. Subalit kung iwawala namin ngayon ang aming buhay kaluluwa, no, at ito ay magdurusa ngayon, Panginoon, sa darating na panahon, tatamuhin namin ang kasiyahan ng aming buhay kaluluwa. Yan ay sa panahon ng iyong pagbabalik, sa panahon ng millennial, na kung saan ikaw ay maghahari at pagtatamasa dito sa ibabaw ng lupa. Nais namin marinig, Panginoon, na sa panahon na yan, kami ay i-welcome mo sa pagtatamasa mo. Salamat, Panginoon. Amen.